Amen. Praise the Lord. Okay, let's pray. Hallelujah. Yes, oh God, once again, we thank you for this moment, oh God, that you have called us together in this place, Lord, to worship you, to give you our lives, to give you our offerings, our love, our worship, oh God. And Lord, as we have come to sit at your feet, I pray, oh God, that you fill us with the food that comes from you, Panginoon. We have eaten what is for the flesh, oh God. But Lord, we pray that at this time, oh God, ang pagkain spiritual naman, Panginoon, ang aming makakamtan, Panginoon, na siya magpapalakas sa amin, na siyang magbibigay sa amin, Panginoon, ng buhay na walang hanggan as we await from namin, oh God. Father, I submit my life unto you. Have your way, oh God. Ikaw po ang siyang mamuno, ikaw ang siyang mangusap, Panginoon. Gamitin mo lang ang instrument mo, Diyos. And I acknowledge, oh God, that I have no power of my own, Lord. I have no ability of my own to change your people, to give salvation to your people, oh God. But Lord, I submit to you, O Lord, and hide me behind your cross, Lord, na ikaw lamang po, Panginoon, ang siyang makita, ikaw ang siyang madakila, ikaw, Panginoon, lamang ang siyang mag-manifest sa kalagitnaan mo ng mga anak niya, Panginoon. Even to those who are watching online, Lord, I pray that you touch them as well, O God, that as they listen to your words, it will become life unto them, O God. Father, we thank you. Have your way now. This is our prayer in Jesus' name. Amen. 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 So, praise the Lord. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Okay, so pagkiin mo naman ang katabi mo. Magandang hapon. Magandang hapon. Minsan kasi tapos na tayo bumati, nagpuntuhan ng lahat, nakakalimutan natin bumati, baka hindi mo pa alam ang pangalan ng katabi mo. Kilala ka natin. Mag-quiz mamaya, ang pangalan ng katabi mo, tapos hindi mo pala alam. Okay, so praise the Lord. Isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin, and of course, those who are watching online, salamat sa palaging nakatutok, okay? Lagi po kayong kasama namin, kaya kahit medyo pag may mga araw na walang nakakalabas, hindi pwedeng tumigil ang ating live kahit mag-isa lang ng picture na nandito. Kasi mayroon tayong mga online congregation. Amen? So, praise the Lord. At yan, nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil safe po ang, of course, sa buhay natin, sa kalakasan natin na pang-araw-araw na ibinibigay na sa atin. And of course, our faith unto the Lord na yun ang pinaka-importante na palagi natin ikabantay sa Panginoon na ipanalangin na palagi sana tayo maging matatag kahit na anong mga pagsubok, anong mga problema ang dumating, anong mga bagay na pagdaanan natin ay dapat matatag tayo sa ating Panginoon. Amen? Nagpapasalamat din ako sa pamilya ko, of course, sa Pilipinas, dahil yun, dahil sa protection ng Panginoon ay alam ko na they are being sustained and they are being protected by the Lord. Dahil alam mo natin na ang ating paglilingkod sa Panginoon ay merong ginagawa ang Lord sa ating mga pamilya. Amen? Yun po yung weapon natin actually. Kahit malayo tayo, kung lugod-lugod po ang buhay natin sa Panginoon, yung mga agam-agam mo, yung mga pinangangambahan mo, ang Panginoon po ang siyang magtatrabaho, siya ang bisigas. Amen? And so this afternoon, we are going to learn about our friendship with God. Ang ating relasyon sa ating Panginoon. Amen? Friendship. Pwede bang maging friend ang hari ng lahat ng ari, ang Diyos na makapangyarihan? Pwede bang maging friend natin siya? Of course, pwede. Amen? It's because in John chapter 15, verse 15, ano ang sabi niya dyan? I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends. For everything that I learned from my Father, I have made known to you. This is a kind of relationship. Gustong palalimin. With this verse, makikita natin yung desire ng ating Panginoong Yesus na palalimin yung ating relasyon sa Kanya. Amen? Alam natin that we are all servants of God because we are serving God. Amen? Pero ang gusto ng Panginoon, hindi lang yung servant na sunod lang ng sunod kasi ang isang servant, kagaya ka. Hindi tayo ignorante sa meaning ng servant.
Because yung work natin, before ko na naging pastor ako, isa po akong domestic helper for 19 years. Okay? The very first part of my being a domestic helper, I wasn't proud. Hindi ako naging proud na maging katulong. Sino ang proud ka agad na katulong? Di ba nagtago din? Nagtago din tayo. Hindi rin tayo naging proud na maging katulong tayo. Because we do not understand, hindi pa natin nakikita yung blessing kung bakit tayo naging ganito, okay? Kung bakit naging ganito ang trabaho natin. Wala naman siguro nag-dream na, ay, ang gusto ko paglagi ko ay maging domestic helper. Meron bang gumawa nun, di ba? Meron bang nag-dream na maging domestic helper siya? Of course, hindi. Lahat tayo ay nangarap na maging professional sana. Although lahat hindi na yung mga domestic helpers dito sa Hong Kong, hindi naman talaga sila no read, no write o mga mabababa ang mga pinag-aralan. Kundi actually, professionals ang mga domestic helpers. Majority of domestic helpers are professionals. But then, they chose to come in this place. And so, katulad ko din, so I've never been proud to be a domestic helper. Pero nung naiintindihan ko ang calling ng Panginoon kung bakit ako naging katulong, naiintindihan ko. So kung ipapaulit ni Lord yung buhay ko at sasabihin niya, ano gusto mo bang maging domestic helper? Gustuin ko pa rin. Bakit? It is through this job that I have learned how to humble myself. Ayun, alam niyo, kami mga, I have a character kasi na strong-willed ako eh. Strong-willed akong tao. And so, God intended na in order for me na ma-bend down, na maturuan na magpakumbaba, God led me to become a domestic helper in order that I will learn how to say thank you, sorry. Kasi sa bahay ni ako, di ba, kahit hindi ko ang may kasalanan, sorry ka pa rin. Ikaw pa rin ang magsusorry, di ba? Kahit hindi ka thank you, sir. So, until it became a habit, until it became a practice, until it became a character. Amen? So, ganun po, meron pa rin magandang plano ang Panginoon sa bawat isa sa atin. But then, sabi ng Panginoon, ayaw ko hanggang servants kayo. Ayaw ko na, kasi yung isang servant, sumusunod lang, it's because naiuutos. Diba? O pumunta ka doon, mamalengke ka. Susunod naman ang mga servants. Ayaw ng Panginoon na ganun yung maging relationship natin. Although God demands obedience. But God wants a deeper sense of relationship na sabi niya, I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. Utos lang yung mga servants, yung mga employer, utos lang sila ng utos, pero tayo hindi natin alam. Ano ba ang business nila? Ano ba ang pinaggagawa nila? Ano ba ang mga plano nila sa buhay? Alam mo ba? Kahit matagal ka na sa amo mo, hindi mo pa rin alam, may mga bagay pa rin na nakasikreto sa'yo. Ako nga 16 years ko sa kanila, biglang all a while, biglang sabi nila, pumunta na kami sa Australia, this is your last month with us. Hindi na nga ako. Na-shock ako. I don't know their business. Although I worked for them for almost 16 years, sabihin ko na. Okay? So, servant, yes, you are serving, sumusunod ka sa utos, pero gusto ng Panginoon na maging friend niya tayo. Instead, I have called you friends. For everything that I learned from my Father, I have made known to you. Sabi niya. And if we are going to open Matthew chapter 3, verse 11, sabi niya dito, he replied, because the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. Yes, kapag yung sense of our relationship sa ating Panginoon ay mas lumalim na maging magkaibigan tayo. Bakit? Kasi ang magkaibigan, walang sikreto, open ka ba? Sino ang may best friend dito? May best friend ba kayo? Yeah. Or meron ba kayong natatanging kaibigan na kung saan hindi pareho ang trato niyo sa kanya sa ibang mga kaibigan ninyo. Meron, di ba? Meron, di ba? Yes. Meron, at least na isang sanayan ng gayon mo. Okay, marami kayong magbabarkada. Kunwari sa isang grupo, okay, Friday group. Magkakaibigan tayo in the literal sense, in the general sense. Pero there is specific someone na kung saan iba yung yung kukwentuhan ninyo. Yung mga hindi mo masabi sa lahat, ay nasasabi mo sa kanya. Minsan mga hindi nila masabi sa pastor, pero nasasabi nila sa isang kapatid na very close sa kanila. Bakit? Kasi na-develop yung friendship. At kung bakit sabi ng Panginoon, I want to call you friends. I don't like you just to be my servants.
I want to call you friends. Bakit? Because Jesus is demanding a relationship na kung saan you are free to tell Him everything about your life. Yung kaliit-liitan, pati crush mo. Yung plano mo, yung desires ng puso mo. Lord, kasama ang nagkumano, pati yung ganun ba? Yung bang walang kasikre-sikreto. Alam niyo naman ang pakikipag-usap natin sa friends natin, di ba? Kasi sometimes even nonsense na yung pinag-usapan, pero yun, nag-uusap pa rin kayo. Gusto ng Panginoon yung gano'n, yung maging transparent ba tayo sa Kanya? Yung wala tayong ililihim sa Kanya. Kaya sinasabi niya, I want to call you friends. Kasi ang servant, lalo na kung masungit ang amo, takot yan. Ano yan, hindi yan mag-open up. Pero gusto ng Panginoon yung relationship wherein you are free to tell the Lord na, Lord, nagkakalit ako ngayon. Lord, ganito ang nararamdaman ko ngayon. Dapat umabot po tayo sa ganong estado ng ating relasyon. Na yung open ka sa Panginoon, Lord, naiinis ako. Naiinis ako, Panginoon. Naiinis ako sa sarili ko, Panginoon. Lord, ganito yung nararamdaman ko. Lord, parang gusto ko. Lord, pagod na ako. Yung mga ganun ba? Because God doesn't want pretensions. Yung, Lord, I'm okay. But God knows your heart. Alam niya na isang string na lang, isang strand of hair na lang ang kinakapitan mo para mag-survive. God knows your struggle. Maaaring sinasabi ng mga tao, kumusta ka na, sister? I'm okay by God's grace. Minsan very energetic tayo para maitago natin yung ating totoong sitwasyon. Pero sa Panginoon, hindi tayo pwedeng makakapagtago. Pero hindi trespasser ang Panginoon. Hindi siya yung, hindi siya yung ipipilit niya yung sarili niya. Kaya nga ang Holy Spirit, kaya nga kung titignan ninyo ang palaging ginagamit na symbol of the Holy Spirit is a dove. Bakit dove? Kasi napaka-gentle ng dove. Hindi siya agresibo na pumupunta sa teritoryo na hindi na teritoryo. Hindi niya ipipilit yung sarili niya kung ayaw mo. Kaya ang dove, kapag ginaganon mo siya, ay lalayo siya, hindi siya lalapit sa'yo. Pero kapag nandun ka lang tapos nakaganon yung kamay mo, mamaya may dove na doon. Nakapatong na sa may kamay mo, mamaya nakapatong na dito sa balikat mo. Kasi inahayaan mo siya pumunta sa'yo Inahayaan mo siya na dumako sa'yo And it's the same sa Holy Spirit ng Panginoon. Kapag hindi natin siya hinahayaan na pumasok sa atin o mangusap sa atin o magtrabaho sa atin, hindi siya makakagalaw. Pero kapag hinayaan natin, ayan, kikilos ang Panginoon. Amen? At yun ang gusto ng Panginoon. Yung maging friends natin siya, maging kaibigan natin, para masabi natin ang lahat ng mga bagay, kahit na yung pinakamaliit na plano mo sa buhay mo ay kaya-kaya mong i-commit sa Kanya. Dahil sabi ng Panginoon, commit everything unto the Lord and He will make your plans succeed. Kung bakit marami tayong plano, hindi natutupad, o kaya nag-fail, o kaya hindi natutupad ng naaayon sa pamamaraan mo o naaayon sa kagustuhan mo sana. Bakit kaya? And then we struggle na, hindi mo ako mahal, Panginoon. Magdadrama tayo. The question is, alam ba ni Lord ang plano mo? Diba? Sabi ng Panginoon, commit to the Lord. I-commit mo sa akin. Idulog mo sa akin ang plano mo, and I will make your plans succeed. I will establish your plans, sabi ng Panginoon. And so, kaya sabi ng Panginoon, gusto kong maging kaibigan ang relationship natin para hindi kayo mahiya, hindi kayo matakot na magsabi sa akin ng kung anumang mga nangyayari o mga nararamdaman ninyo. Gusto ng Panginoon na lumalim po ang ating relasyon sa Kanya. And sabi niya, the knowledge, at kapag tayo po ay naging kaibigan ng Panginoon, sabi niya, the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, to the disciples who are close to Jesus. Yung mga malapit sa ating Panginoon, siya yung pinagbibigyan ng Panginoon ng mga sekreto ng kaharian ng Diyos, pero hindi niya ibinibigay sa lahat. Merong mga natatanging, mga piling tao ang Panginoon.
At kung tayo po ay magiging kaibigan ni Kristo, tayo din ibibigay niya sa atin yung sikreto ng kaharian ng Panginoon. Amen? Ano ang nararamdaman mo kung nag-uumpukan tapos hindi ka kasama? Di ba? May Sister Jess, ang sikreto ta. Tapos nandun yung nakatingin lang kami sa inyo. Parang hindi ba kami mapagkakatiwalaan? Di ba parang gano'n? Outcast? God, if we become a friend of the Lord, the secrets of the kingdom of heaven, the key to the kingdom of heaven will be given to us. Amen? Kasi gusto ng Panginoon na makamtan natin yung best of heavens. Amen? Yung pinaka-best na biyaya ng ating Panginoon. Pero hindi para sa lahat ang sikreto na yan, kundi sa mga kaibigan lang ng Panginoon na malapit sa Kanyang puso. Amen? So, sino ang may gusto maging kaibigan? Si Lord. Amen. Maaring Lord natin, Master natin ang Panginoon. Kasi tinanggap natin siya bilang Diyos na tagapagligtas natin eh. Tinanggap natin siya bilang Master. The question is, kaibigan ba natin? Kasi pwedeng Master natin siya, but kaibigan ba natin? Kagaya din, sa akin, for example, pastor niyo ako, pero kaibigan niyo ba ako? That's the question. Pastor mo ako. Kasi isa ako sa pastor dito sa Hong Kong. So, automatic pastor niyo ako. Pero the thing is, kaibigan niyo ba ako? Na nakikita niyo ba yung punto? Na yes, Jesus is our Master, Jesus is our Lord. But is He our friend? Nakakapagsabi ka ba sa Kanya ng sikreto mo? Nasasabi mo ba sa Kanya yung problema mo? Are you seeking His counsel? Kasi kapag friend mo ang isang tao, alam mo, friend, ang problema ko, ano masasabi mo? Di ba? We go to our friends for counseling. At ganoon din yung gusto ng Panginoon. That in times of trials, or in times even in hardship man, or sa kabutihan man, dapat lumalapit tayo sa ating Panginoon dahil kaibigan natin siya. Gusto ng Panginoon na i-establish sa atin ang friendship. Para sa ganon, any time of your life, pwede tayong lumapit sa ating Panginoon. Amen? So, hindi ninyo nasagot kung kaibigan mo ba ang Panginoon. Amen. Absolute Lord natin siya. Kaya nandito tayo eh. Di ba? Lord natin siya, that's why we are here. Master natin siya, that's why we are here. Medyo alanganin na, is He your friend? Medyo alanganin na. Kasi maaaring hindi mo sinasabi kayo ng problema ko. Ay, hindi mo ako, once a month lang ako malapit kay Lord. So kapag once a month friend, hindi close friend yun, di ba? Kasi ang close friend, every day na nag-uusap kahit nonsense. Di ba? Ubusan ng loob pa. Ubusan ng loob kahit kung ano at kung saan pumupunta ang usapan. Pero dahil friends kayo, yun eh. Yun yung closeness. Amen? So, paano natin masisiguro na para ma-establish natin ang friendship natin sa ating Panginoon? Ano ang gagawin natin? Kagaya din ng isang magkaibigan, palaging nagtatawagan. Kapag palaging nag-uusap ang magkaibigan, ang mangyayari dyan, mas magiging close sila. Anong tawag nito? Kambal ko ba? Okay? So, what are we going to do? First, we need to call upon the name of the Lord. We need to call upon the name of the Lord. Yes. Not only to us, but to fellowship. Tumatawag naman ako palagi sa kanya, Pastora. O ano ang laman? When we are calling upon the name of the Lord, it means to say prayer time. Praying to the Lord. Okay? Palagi naman ako tumatawag sa kanya, Pastora. Every pagbangon ko, pagtulog ko, tumatawag ako sa kanya, Pastora. The question is, ano ang laman ng pagtawag mo? What is the content of your prayer? Baka Lord Jesus, okay, pasalamat tayo. Thank you sa buhay ko. Pero Lord, gusto ko ganito ang mangyari sa araw ng gusto ko yung ganito. Gusto ko. Okay? So in prayer, in calling upon the name of the Lord, it's not only for us to ask. Amen? But also to fellowship to the Lord.
Yung bang makikipag-friendship ka, hallelujah, Lord, thank you. Napakabuti mo, Panginoon. Nabasa ko, Panginoon, ang iyong salita. Lord, nabasa ko ang iyong mga pangako. Lord, dalangin ko, alagaan mo ako. Yung bang parang kang nakikipagkwentuhan sa isang kaibigan ba? Yun yung gusto ng Panginoon. We call upon the name of the Lord to establish our friendship with Him. Not only to ask anything that we need, but to fellowship with Him. Amen? Kagaya ng ganito, hindi naman tayo pumunta dito para humingi lang ng humingi, di ba? Merong usapan, merong kwentuhan, merong encouragement, meron yung pagbubunog mo sa mga bagay-bagay sa buhay mo sa ating Panginoon. And ano ang sabi ng Panginoon in Jeremiah chapter 33:3? Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. And when we pray to the Lord, it is a two-way process. Okay? Ang first part lang palagi, yun ang common na nagagawa natin. Makipag-usap, Lord, gusto ko ng ganito, gusto ko gawin mo ito, Panginoon, gusto ko ganito ang mangyari, Panginoon. Amen! And then nagtalugbong ka na, naghilig ka na. In calling upon the name of the Lord, hintayin mo din na magsalita si Lord. Pansinin niyo, kung may kaibigan ka na, siya lang ang bumabang ka tapos wala kang chance na magsalita. Di ba nakakainis? Yung magsasalita tapos siya na naman ang nagsalita. Di ba parang, hello? Di ba parang nakakainis yung gano'n, hindi patas. Siya lang yung dagdag, hindi ka nakakapagsalita. So how do you feel? Hindi maganda. So it's the same with the Lord. Kaya masabi ng Panginoon, call to me. Tumawag ka sa akin, magsalita ka, sabihin mo kung ano ang gusto mo sa akin. And I will answer you. Wait for the answer of God. Amen? Sometimes we struggle, Lord, hindi mo sinasagot ang aking panalangin. Ang tanong, hinintay mo ba? Ang sagot niya, di ba? Hinintay mo ba na sabihin niya? Kasi sabi niya, call to me. You pray to me. You ask. And I will answer you. Sasagutin kita. The question is, we are missing the second part. Hindi natin hinihintay ang kasagutan ng ating Panginoon. Nagiging one way ang conversation. Nung natapos kang nagsalita, nagtalukbong ka na, natulog ka na. Diba? Panasod nga at sasaugin ka po, panawa. Diba? Pagkatapos mong sinabi mo, tapos sige na kun. Diba? Wala The next time, hindi ka nakakausapin ng kaibigan mo. So, it's the same with the Lord. Call to me, sabi ng Panginoon, and I will answer you. We need to wait until we hear the answer of the Lord. And hindi lang tayo sasagutin ng Panginoon. Sabi pa niya dito, I will tell you great and unsearchable things. Ipapakita ko sa iyo, ipapahayag ko sa iyo ang mga kahanga-hanga at mahihiwagang bagay na hindi mo pa alam. I-entrust, ano ang entrust Tagalog? Ipagkakatiwala sa iyo ng Panginoon ang mga kamangha-mangha, kahanga-hanga, mga mahiwagang bagay na hindi pa natin alam. Amen! Hallelujah! Imagine kung ang pagkakatiwalaan ng Panginoon ng mga mahihiwagang bagay. Praise the Lord! Hindi ba natin nakikita yung value natin sa Panginoon? That God is willing to entrust you the great and unsearchable things that you do not know. But we are missing this part of the promise. Kasi, ang alam lang natin sa prayer at pagkikipag-usap sa Panginoon, puro hingi-hingi-hingi, nakakalimutan natin na hintayin ang kasagutan ng Panginoon at hintayin ang mga sasabihin ng Diyos sa atin. Amen? So para maging mas matatag ang ating friendship at ma-develop ang ating friendship sa Panginoon, we need to call upon the name of the Lord. And calling upon the name of the Lord is also listening to God. Amen? So dapat call and listen. Yan po ang formula para maging close tayo sa ating Panginoon, maging friends niya tayo. Okay? Para mas maging matatag yung friendship natin, mas lumalim. Ano pa ang gagawin natin? Pangalawa is to believe and obey God. Yes.
Kailangan na paniwalaan natin at sambahin natin at gawin natin ang mga kalooban ng Panginoon. Kasi in James chapter 2 verse 23, ano ang sabi niya dyan? And the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness, and he was called God's friend. Oh, you see? Kapag susundin natin, if we are going to believe, and believing God is believing His Word. Because Jesus and the Word of God is the same. They are one. Di ba? He is the Word from the beginning. Yan ang isang lesson ninyo sa BTC in this coming weeks. Okay? So, Jesus is the Word in the beginning na naging flesh. So, if we believe in God, we believe His Word. But many people says that they believe in God, but they do not believe His Word. Sabi, naniniwala naman ako sa Panginoon. Pero kapag sinasabi mo, halika na sister, magsamba tayo, o halika na magpuri tayo, halika man, ay hindi kayo na lang. Oh, but they claim to be believers of God. Pero, walang action. Kaya sabi ng Panginoon, if we obey, sabi niya dito, Abraham believed. And when the Bible tells na Abraham believed, ibig sabihin nito, Abraham obeyed the Lord. To the extent na yung isang anak niya na si Isaac ay hiningi ng Panginoon para ibalik na, ialay na sa Diyos. Pero hindi nag-atubili, hindi nag-alintana si Abraham na sinabi na, Lord, ang tagal kong hinintay 100 years. Kung hinintay ang anak ko na ito, tapos lumaki lang ng konti, kukunin mo na kaagad. Diba? Hindi niya sinumbatan ang Panginoon. Pagkasabi ng Panginoon, go bring your son to the top of the mountain and offer him there as a sacrifice. That, yes, Lord. Sabi niya kaagad, kinuha niya, dinala niya si Isaac doon, nagtanong pa nga yung bata, sabi niya, nandito ang mga kahoy, tatay, na panggatong, pero nasaan ang tupa na iaalay? Diba? Napaka-innocent question. And what did Abraham answer? Sabi niya, the Lord will provide. Alam niyo kung bakit hindi nag-question si Abraham? Kasi alam niya, kilala niya ang Diyos na pinaglilingkuran niya. Na kapag susunod siya sa absolute command, no questions, no doubt, alam niya na meron gagawin milagro ang Panginoon. Kaya, even to the point na, ang talaga naman ng milagro mo, Panginoon mo, tatalian ko na yung anak ko, ay wala pang milagro. Hanggang sa, iniangat niya yung kutsilyo. He is about to stab his son. Ikaw ba naman ang anak na, yakot gaya. Di ba nakikita mo yung kutsilyo nakataas na? Pero pati si Isaac, nag-obey. Siyempre, ang isang bata, ayaw ko, mag-i-struggle siya, baka tumakbo pa. Diba? Pero nakita lang niya, hindi siya nag-i-struggle sa gagawin ng kanyang father. Because they both know the God whom they are serving. And it should be until this time na tayo mga kapatid, kailangan kilala din natin ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Even at times na parang kung walang matatakbuhan. Even at times na parang kung naka-corner, na parang masisira ka or kapapahamak mo. Trust the Lord. God will do a miracle. If God had made a way doon sa tubig, di ba? Hinahabol ng mga Egyptians yung mga Israelites, tapos ang nasa harap nila ay isang ocean, sea. Wala silang dadaanan. Anong ginawa ng Panginoon? God made a way. Kaya may kanta na, God will make a way. Diba? When there seems to be no way. Yung mga naghahanap ng amo, magsilbi sa Panginoon. You know, my sister, last day niya, diba, you are given 14 days to stay and find an employer. Pinaka-last day niya, 14th day niya is Sunday. And you know, as a Christian, as a believer of the Lord, sabi niya doon, observe the Sabbath day. So, sabi niya doon, Lord, Sunday, this is my last day, wala pa akong amo. And I don't like, sabi niya, nag-deal siya kay Lord, I don't like to use your day para maghanap ng amo. I will use this day to worship you. And if you're going to give me an employer, praise the Lord. If you will send me back to the Philippines, dahil hindi mo ako binigyan ng amo, praise the Lord pa rin. Pero at least, with my chin up,
masasabi ko na I have offered my very last day to you. You know, bilang isang maghanap ng employer, every day counts. You will be tempted to use even the last day na para sa Panginoon. You will be tempted to use that. But you know, faith, doon natin buhayin ang faith natin. Kaya sabi niya, kung hindi mo ako bibigyan, Panginoon, at least I have offered you your day as my last day here in Hong Kong. Pagkatapos ng service, biglang tumawag ang agency. Sabi niya, Kaitila, come na! Employer sign! Hurry up! You see? Kaya may nag-sign na employer. Tapos itinakbo nila sa consulate, itinakbo nila sa immigration kasi mag-close and last day na niya today. For example, last day na niya ng Sunday na yan. And then, uuwi na sana ng Pilipinas. Pero dahil nakahabol na yung process, hindi ko process dito. You see, God can make a miracle even at the last 2 minutes. Even in seconds, pwedeng gumawa ng milagro ang Panginoon. Only if He finds faith in you. Amen? Kaya pwede. God is never late. God is never late. Para lang late siya nung panahon ni Lazarus. Kasi nagkasakit si Lazarus. Tapos ipinatawag siya ni Martha at Mary. And you know, Jesus and Lazarus are friends. They are close friends. Pero nung ipinatawag siya, wala lang, parang nagkibit-balikat lang si Jesus. At may pinuntahan pa. Di ba kung kaibigan mo, sasabihin, uy, 50 yung best friend mo. Ay, urayan niya, araw-araw tumaray ka. Kahit anong ginagawa mo, tatakbo ka para puntahan ang best friend mo. Pero si Jesus, nung nasabihan siya na, namamatay na si Lazarus. Wala lang, nagkibit-balikat si Jesus. Pumunta pa sa iba't ibang lugar pa. Kaya namatay si Lazarus. And then buti sana nung nailamay sana, pumunta si Jesus. Hindi Kung kailan burn siya, nailibing. Nailibing na si Lazarus, nasa grave na si Lazarus. Tsaka pumunta si Jesus. Kaya mararamdaman mo, maiintindihan mo yung tampo ni Martha at saka ni Mary na sabi nila na, patay na, basta dito ka pa. Wala na yung best friend mo, patay na. Ano na mangyayari? But you know, God intended that. It's not because He is late, but because He wants to do a miracle. Bakit hinintay na mamatay si Lazarus? In order for Him to display that He is the resurrection and the life. Kasi hindi mo mako-convince ang mga tao na siya ang tagapagbigay ng buhay. Hindi mo hindi niya pwedeng i-claim without an evidence. Kaya, nung nakalibing na si Lazarus, pinabuksan niya. Hawiin niyo yung bato na nakatakip sa grave. And they said, wala na, mabaho na. Sabi nila, pero anong ginawa ng Panginoon? Doon sa bukana ng grave ni Lazarus, sabi niya, Lazarus, come out! Pumangon si Lazarus. Lumabas si Lazarus na may mga tali pa, parang mami. May mga grave clothes pa. Sabi ng Panginoon, take off the grave clothes. So you see, pwede, kung bakit gano'n ang ginawa ng Panginoon, hindi dahil late siya, kundi dahil gusto niyang magpakita ng milagro para ang mga tao ay manampalataya sa Kanya. Amen? Kaya sa buhay mo kapatid, kung iniisip mo na, bakit kaya parang late naman si Lord? Maghintay ka lang, keep trusting the Lord. God is on the way to give you a miracle. Amen. Amen? So believe and obey. And in John chapter 15 verse 4, anong sabi niya dyan? Kaya naging friend siya ng Panginoon. Si Abraham naging friend of God. Hallelujah! Kaya kapag tayo po ay sumusunod, kaya yan ang sabi niya, John 15:14, you are my friends if you do what I command. Kaibigan ko kayo kung ginagawa ninyo ang aking mga kautusan. Ang question, paano kung hindi ginagawa? Siyempre, baliktarin lang natin, hindi tayo friends ng Panginoon. If we do not obey, kasi sabi niya, the condition is, you are my friends if kaibigan ko kayo kung gagawin niyo ang aking mga kautusan. So that is the condition para maging kaibigan natin ang ating Panginoon.
And you know, when you are friends with God, kagaya kapag friends ka ng isang tao, ay, pwede ka humingi, pwede pahiram ng relo mo, ay, pwede pahiram ng pera mo, pahiram ng damit mo. Yan, pwede mo hiramin lahat. Kung ano ang nasa friend mo, nagagamit mo ng freely. Di ba? That is the benefit of having a friend. And it's the same with the Lord. Pwede tayo humingi sa Panginoon, pwede natin sabihin pati yung mga kapritsyo natin na, Lord, gusto ko din magkaroon ng gano'n. Amen? At ibibigay ko lang ating Panginoon. Hallelujah. Yun even yung pinakasimple. Hindi yung palaging grabe, tsaka tayo hihingi sa Panginoon. Even yung pinakasimple, kahit pa kayo sa isip mo lang sinasabi God knows, and you know, it comes as a surprise. You know, because when I went to when we went back home to the Philippines during the convention, nakita ko kasi yung calendar nasa bahay namin. Ay, picture ng pamangkin ko. Sabi ko, ay, ang ganda naman ng calendar. Sana all, may ganyan, sabi ko. So, gusto ko din na may calendar na may mga verses, tapos may mga nailalagay yung mga picture ko doon. Sabi ko, hindi, balik ko sa mundo, magpapagawa ako, sabi ko. Pero kasi, after that, hindi ko nagawa until we went to Laos. Tapos, sabi ko, ayun, itong mga picture ko sa Laos ang gagamitin ko sa calendar na ipapagawa ko. And you know, yung kapatid natin doon, as we leave, nung pauwi na kami ni Sister Annie during that time, babalik na kami dito, may iniabot siyang mga token sa amin. At isang token ay isang calendar na may mukha ako. Hindi ko naman sinabi sa kanya, ay, ganito ang grito ko. Hindi ko naman sinabi, but you know, with that, parang, ay, Lord, pati ba naman yun? Pati ba naman pala yung mga kapritsyo, yung mga little things na dinidesire ng heart mo, gagawin mo rin? Hindi lang yung mga malalaking mga bagay, mga lalaking milagro ang ginagawa mo, pati din pala yung pinakamaliliit na kung iisipin, wala namang ano yun, di ba? Walang bearing naman yung gano'n. But you know, God knows our hearts, even the unspoken thoughts. If, sabi niya, if you do what I command, magiging kaibigan natin ang ating Panginoon kung susunod tayo sa Kanya, mga pinagpuputos. Ano pa ang gagawin natin para mapa-strengthen natin ang ating friendship sa Panginoon? We need to walk with God like Moses. Si Moses, naglakad siya na kasama ang Panginoon. Ibig sabihin, hindi lang yung walking na strolling na kasama ang Panginoon. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa niya, lahat ng plano niya, lahat ng pupuntahan niya, sinasabi niya sa Panginoon. Hindi siya pupunta or hindi siya maglalayag or hindi siya agrubwa, nuhaan nga kung hindi pinahintulutan ng Panginoon. Yan po ang ibig sabihin ng walking with God. In Exodus chapter 33 verse 11, nandyan natin, Exodus 33 verse 11, the Lord would speak to Moses face to face as one speaks to a friend. You see? Because Moses, every time, Lord, you always go to the Lord para idulog ang mga bagay na gagawin niya. Lord, sabi pa niya at one time, hindi kami pupunta, Panginoon, kung hindi ka sasama. You see, He does not want to do anything apart from the Lord. Because He knows and He acknowledges that the power, the ability, and the victory comes from the Lord. And moving without the Lord will result to defeat. Will result to failure. Bakit? Wala tayong ability of our own. Wala tayong success of our own. Our success comes from the Lord. Amen? Kaya sabi niya, hindi kami kilos, hindi kami mag-move forward, Panginoon, kung hindi ka namin kasama. And so, dahil ganyan ang character ni Moses, he always consult God in everything that he does. Yan, Moses had the privilege to speak to God face to face. Pero siya lang. Sa mga ibang mga Israelites, hindi. Sabi niya, let the people stay there and come to me and I will speak to you. Yan yung privilege ni Moses. Why? Because he is a friend of God. You see? Sabi niya, as one who speaks to a friend, face to face. Na nagkipag-usap ang Panginoon kay Moses. Because Moses is faithful. Moses is doing what the Lord wants him to do.
And in Exodus 23:22, sabi ng Panginoon, if you listen carefully to what He says, okay? If you listen carefully to what He says and do all that I say, I will be an enemy to your enemies, and I will oppose those who oppose you. Kung magiging kaibigan natin ang Panginoon, kung sino ang aaway sa iyo, kaaway mo din. Kung sino ang lalaban sa iyo, kalalabanin ko. Kaya tingnan ninyo kapag may nang-aasar o kaya binubuli kayo ng mga friends ninyo noon, ay pagtatanggol kayo ng best friend ninyo, di ba? Magkikipag-away yung close friend mo para sa iyo. That is the nature of a true friend. And Jesus and God is saying the same thing. Nasabi niya, I will be an enemy to your enemies. If you become my friends, I will be an enemy to your enemies, and I will oppose those who oppose you. Ibig sabihin, ang Panginoon ang magtatanggol sa atin. Amen? Vengeance is mine. I will fight for you. You do not need to fight your battle because the battle is not yours. It is mine. That is the promise of God. That is the benefit of being a Christian. Amen? Yan ang benefit, yan ang mapapala natin sa pagiging totoo nating Kristiyano, pagiging totoong tao or alagad or tagasunod ng ating Panginoong Jesus. Remember that the condition of the Lord is if you fully obey my commands. Amen? Hindi lang po basta nagsisimba. Diba ni Pastor, nagsisimba naman ako. It's good to come and to come to the church. That's good. Kasi yun din ang bilin ng Panginoon. Do not neglect coming together. But if hanggang coming together lang, walang obedience, ay wala. Matthew 7:21 says that not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father. Yun lang gumagawa sa kalooban ng Diyos ang dadalhin ng Panginoon sa kanyang kaharian. Hindi yung basta tumatawag lang. Amen? Kaya ang paglilingkod po mga kaibigan, dapat po hindi lang yung, di bali nag-church na ako, di bali na unood na ako sa online, di bali, pumunta ako sa simbahan, umupo, umuwi. Hinahanap po ng Panginoon ang bunga, ang action po natin sa mga kautusan. Amen? Ano pa? Para mas mapaigting natin ang ating friendship sa Panginoon, we need to fear God. Okay? We need to fear God. When we say fear God, hindi yung, natatakot ako sa Panginoon, di ba kapag parusahan niya ako, kaya hindi yung takot lumapit, alam yung takot ka na lumapit, takot ka na magpuri, takot ka na umamin sa Panginoon. Kasi baka parusahan ka niya, hindi po yan ang ibig sabihin ng takot. Itong fearing God is revering Him. Yung mataas na antas ng pagrespeto. Yung takot ka na mawalay ka sa presensya ng Panginoon. Yung takot ka na mawala ka sa presensya ng ating Panginoon. Yan po ang ibig sabihin ng takot. Yung takot ka na i-disobey ang ating Panginoon dahil alam mo na hindi ka makakasama sa kaharian niya sa langit. Kaya sabi niya sa Psalms chapter 25 verse 14, the friendship of the Lord is for those who fear Him, and He makes known to them His covenant. You see, ang pagiging kaibigan ng Panginoon ay para sa mga natatakot sa Kanya o may pagsamba sa Kanya sa mga tao na nagsasamba, naglilingkod at merong pagmamahal. Merong yung mga naglilingkod sa ating Panginoon. Yan po, bibigay po ng Panginoon ang Kanyang pakikipagkaibigan to those who fear the Lord. Amen? Yung ayaw mong iwan yung presensya ng Panginoon. Dahil natatakot ka na mawala ka sa landas. Amen? Yung giving the glory to God, ayaw mo yung fearing the Lord is ayaw mo yung basta-basta lang, ang basta mo na iaalay sa Panginoon. Gusto mo yung pinaka-best ang maialay natin na pagsamba sa Diyos. Yan po ang ibig sabihin ng fear of God. Ano pa? Para mas ma-establish ang ating friendship sa Panginoon, we need to heed His counsel. Okay? Ano po ang heed? Itago natin. Nung Ilocano kumakat sa limang kumatan tayo. We value the Word of God, the counsel of the Lord. And the Word of God, the whole Word of God, the Bible, is the counsel of God.
Yan po ay payo ng ating Panginoon. Let's open in Proverbs chapter 27 verse 9. Nandiyan pa ba kayo? Amen. Okay. Proverbs chapter 27 verse 9, sabi niya, oil and perfume make the heart glad, and the sweetness of a friend comes from his earnest counsel. Gusto kong basahin sa Tagalog. Ang langis at pabango ay gaya ng tapat na payo ng isang kaibigan na nagdudulot ng kaligayahan. Yes. Kaya, dahil kaibigan natin ang Panginoon, pinapayuhan niya tayo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. And so, ano ang gagawin natin bilang kaibigan ng Diyos at para mas maging matatag ang pakikipagkaibigan natin? We need to heed the counsel of the Lord. Itago natin, sundin natin, i-value natin, bigyan natin ng halaga, pahalagahan natin ang salita ng Panginoon. Amen? Lalong-lalo na ngayon, because sabi ng libro ni Hosea, na sabi niya, Amos pala, sabi ni Amos, there will come a time that there will come a famine in the land. But the famine will not be famine of food and water, but a famine of the word of God. Amen? If hindi ako nagkakamali, that is Amos 8:2. Wala, hindi ko na ikalagay dyan. Okay, famine of the word of God. And you know what's happening around? There are a lot of famine in different places. Thank God, dahil dito sa Hong Kong, free pa na naihahayag natin ang salita ng Panginoon. But in other places, kagaya sa Nigeria, sa part ng Africa, na kung saan sinusunog ng buhay ang mga mananampalataya. You read the news, and you see what's happening. God, Jesus is really coming soon. You see what had happened to Nepal? Diba? Imagine, sino bang nag-akala na magkakaroon ng flash flood na papatay ng maraming tao? It's so nakakasad sa ating Amos 8:11 pala. Nakakadurog ng puso na makita mo yung mga tao na they are running for their life. Pero paano ka naman tatakbo? Yung dadaanan ng ilog, yun yung direksyon ng pagtakbo mo. Buti sana kung alam nila ang nangyayari, para nagpa-right turn na lang sila, paakyat. Kasi yung way nila, kung saan aagos yung flash flood. So makikita mo that they are trying to run for their life. Pero ayan, nakagit pa rin sila ng flood. And so we pray. We pray because God is dealing with the world now. Because of the wickedness of the world. Yan, binigising ko ng Panginoon ang mga tao para tumingalang tayo sa Kanya. So while we pray pa po ang salita ng Panginoon, i-value natin. I-value natin ang salita ng Panginoon. Hindi po palaging ganito ang sitwasyon. Amen? Okay, ano pa ang gagawin natin? Do not compete with His glory. Yes, we do not compete sa glory ng Panginoon. Okay? Ang isang magkaibigan, hindi yung pataasan kayo, ay, ganito ang natamo ko. Ikaw, ano na ang level ng IQ mo? O kaya ano na ang narating mo? O magkano na ang savings mo? Na may naggaganunan ba? Nagkukumpera kayo? Magkano na ang ipon mo? Diba? Hindi, we do not compete with our friends. And so they say with Jesus. Kasi si John the Baptist, nauna pong ipinanganak si John the Baptist for the purpose na i-prepare niya ang daraanan ng ating Panginoon. Okay? And if we are going to open John chapter 3 verse 30 to 31, sabi niya dito, sabi ni John the Baptist, he must become greater and I must become less. Oh, the one who comes from above is above all. The one who is from the earth belongs to the earth and speaks as one from the earth. The one who comes from heaven is above all. This is John the Baptist speaking na sinasabi niya, ang kataas-taasan ay siya lamang ang mapapapulihan. Siya lang ang maitataas. And John the Baptist being close to Jesus, sabi niya, hindi, I will let you become greater and I will become less. Ano ang ibig sabihin nito? Huwag tayo makipag-compete sa glory ng Panginoon. Anything that you do, lahat ng victory mo, that comes from the Lord. So we give God the glory.
Kaya kapag may pumupuri sa'yo, ang galing-galing mo kanina, yung pagkanta mo kanina, ang galing-galing mo talaga. Siyempre, galing ako sa angkan ng mga singers eh. Di ba? O kaya, siyempre, pinagpaktisan ko yan eh. We do not compete with the glory of God. We give God the glory. Kaya mo nagawa, kapatid, kaya mo na kaya, kapatid, dahil sa kapangyarihan ng Diyos, kalakasan ng Panginoon na nasa iyo. Amen? So huwag tayo makipag-compete. We give God the glory. Just like what John the Baptist did. Sabi niya, He must become greater and I must become less. Hayaan mo, Panginoon, Ikaw ang maitaas. Lord, itago mo ako. Hindi ako ang makikita, Panginoon, pero Ikaw ang maitataas, O Diyos. Instrumento mo lang ako, Panginoon. Wala kaming kakayahan. Yan, we give the Lord the glory. Huwag po tayong makihati, huwag tayong makiagaw. Amen? Kaya, yan po, parang, kasi kapag ganyan na nagko-competition ang ang magkaibigan, yan ang sisira sa kanila. Yung mag-best friend na sisira kasi, paanuan eh, pataasan eh. Diba? Yan ang isang nakakasira. Ano pa? Have a pure heart or pure motive. Yes. Dapat maging puro ka na kaibigan ng Panginoon. Dapat may pure motive tayo. Ano ang gusto mo para magkipagkaibigan sa Panginoon? Para humingi lang ng humingi? Diba? Para lang tayo lang ang mag-benefit? Hindi Dapat may pure motive tayo at ang motive po natin sa ating pagsamba at paglilingkod sa ating Panginoon ay yung maibigay po natin ang puro natin na pagmamahal sa Diyos. In Proverbs chapter 22 verse 11, ano ang sabi niya? One who loves a pure heart and one who loves a pure heart and who speaks with praise will have the king for a friend. O ano ang sabi niya sa Tagalog? Ang taong may malinis na puso at mahinahon na magsalita at mahinahon magsalita ay magiging kaibigan ng hari. Oh. So you see, kung pure ang intention natin, pure ang motibo natin sa ating paglilingkod sa Panginoon, mas magiging mapapalakas, mapapatatag ang ating relasyon sa ating Panginoon. Amen? Ano pa ang sabi niya? James 4:3. When you ask, sabi niya, when you ask, you do not receive because you ask with wrong motives that you may spend what you get on your pleasures. Oh. So, pati yung pagkikipag-usap, pagpapananalangin natin sa Panginoon, ay kailangan may pure na motibo, pure dapat ang ating intention. Kasi kapag impure ang ating intention sa lahat ng dinadalangin o hinihingi natin sa Panginoon para gawin niya sa ating buhay, ay hindi sasagutin ng Panginoon. Amen? Hindi tutugunan ng ating Panginoon. Kaya sabi nga, you do not receive. So sometimes we struggle, Lord, hindi mo sinasagot ang ating panalangin. Ang tagal-tagal ko nang ipinapanalangin yung Panginoon, pero hindi mo pa rin sinasagot. Oh, you check your motive, baka yan ang nagiging dahilan. God is answering you with no, because nakikita niya na wrong yung motibo mo. Amen? So we need to check our heart. If it's pure, kung puro ba, tunay ba ang nilalaman ng ating puso as we are worshiping God or as we are serving the Lord. Okay? So yan, dapat meron tayong malinis na puso para, kapag sasabihin ni Lord yung mga kamangha-mangha at mga mahihiwagang mga bagay, mapagkakatiwalaan tayo, we will know how to handle it with wisdom. Amen? Hallelujah! So ano pa? Okay, Proverbs 16:2. All a person's ways seem pure to them, but motives are weighed by the Lord. Pwede rin tayo minsan nagmamaang-maangan. Pure ang motive ko, Panginoon. Malinis ang puso ko, Panginoon. Ganito gusto kong sambahin ka ng may katotohanan. Pero nakikita ng Panginoon kung totoo yung ating mga sinasabi sa Kanya. Kung totoo yung ating pagsamba sa Panginoon. So, there are things in our lives na akala natin ay pure ang intention natin, but God is looking at our heart. Tinitignan ng Panginoon ang nilalaman ng ating puso kung totoo ba na para sa Panginoon ang ating ginagawa. Amen? So, walang makakaligtas sa Panginoon. Merong CCTV sa langit. Kaya yung mga ladies, kung mag-e-exam, sige, iiwan namin sila. Because it is also a part of their training
na maging honest. Pero nag-cheat na nga, mali pa. Kaya magpapagalitan sila. Because we trust them. Part of the DTC training is honesty. Kaya, hindi talaga hindi talaga nagwaronda ang tagabantay. Because, tinitignan din namin ang character nila. Hindi nila alam yun. But you are being observed. If you are watching, you are a DTC student of this batch and you are watching, we are watching over you. And nakakatakot. Nakakatakot na gawin ang isang bagay na merong pangluloko. Maaaring maloko ninyo ang mga guro, maloko nyo ako. Maloko nyo yung mga tagabantay na itinalaga. But then we cannot fool God. Amen? So, lahat ng mga bagay, mga kapatid, ay gagawin natin with pure motive and intention. Kasi aanin mo kung magmamarcha ka, pero alam mo naman sa sarili mo na hindi mo ginawa ang best mo, nangopya ka sa katabi mo, nag-cheat ka, no? Paano mo masasabi na totoo ang paglilingkod natin? Amen? So, ganyan po. Pure intention, pure motive po ang paglilingkod natin sa Panginoon. And last but not the least, we need to love God at all times. Of course, love, hindi kayo pwedeng maging best friend kung walang love. Yung friend mo ba, basta naging friend mo na walang love, pwede ba? Pwede ba yung ganun, walang love? Sa iba pwede, friends with benefit. Kasi parang, kumari, kaya ng mga politicians, di ba? Magkakaibigan sila kasi may mga mali-maleta silang natatanggap. Mali-maleta ng benefit, di ba? Mali-maleta ng pera. O kaya friend sila, sige, pagtatakpan nila ang mga katiwalian kasi may natatanggap. Pero do you think that is true friendship? No, it's not. That is friends with benefit. Kapag wala na yung benefit, hindi na kayo friends. Yan po ang ibig sabihin. And you know, without love, without pure love, we cannot be friends with love. That's why God said in His Word na love the Lord your God, Mark chapter 12, verse 13. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Say all. All. 100%. Hindi pwede na 90%, hindi pwede 50%, hindi pwede 60%. All means 100%. Buong-buo na mahalin natin ang ating Panginoon at paglingkuran natin siya. Kasi kung walang pagmamahal, there's no true friendship. Wala pong tunay na pagkakaibigan. Hindi po natin mai-establish ang relationship natin sa Panginoon kung wala pong love. Kaya kailangan po na maging loyal tayo. Kagaya ng mag-best friend na si Jonathan at saka si David, mag-best friend sila. Gustong ipapatay ni Saul si David kasi nga successor niya sa throne. Si David kasi na-demote siya, inalis siya ng Panginoon bilang hari. It's because of his disobedience. At itinalagami ng Panginoon si David bilang kahalili. Ayaw ni Saul. Saul is after the life of David. At gusto niyang ipapatay. Ang problema, best friend ni Saul, ay best friend ni David, yung anak ni Saul. Ang hirap naman ng gano'n, ano? Tatay mo, between your friend and your father. But you know, Jonathan sided to what is right. Kahit tatay niya si Saul, hindi niya ginawa kung ano yung pinag-uutos ni Saul na mali. Ang kinampihan niya ay si David. The man after God's own heart. Yan po ang magkaibigan. Amen? To the extent na you will hate the sin. Hindi po tatay ko kasi siya minsan ganun di ba? Kasi, sorry friend, tatay ko kasi mas matimbang As a Christian, we go to what is right. Regardless kung sino, kahit magulang mo pa yan, kahit best friend mo pa yan, kahit asawa mo pa yan, kahit anak mo pa yan. Kung may nakaaway ang anak mo, tapos very obvious na anak mo ang nagkamali, alangan mo tama, anak ko na ito, hindi ko naman lang ta. And you will cover him. You know, a child without discipline, sabi ng salita ng Panginoon,
we are partakers of the destruction of the child, of your own child. Kaya importante po ang magdidisiplina. Kung ano ang, kung mali, mali dapat. Kung tama, tama. Kung mali ang anak mo, pinakamamahal mo, mali ang pinakamamahal mo, anyone from your loved ones ay mali. Huwag kang kumampi sa kanila dahil kapamilya mo sila. Kung nasaan ang totoo at tama, doon ka tayo. Amen? So now, loving God. And, balik tayo doon sa verse, Proverbs, a friend loves at all times, and a brother is born for a time of adversity. Ang isang kaibigan ay nagmamahal ng tunay. At kung ganyan ang kaibigan mo, oh, you have gained a brother who will help you in time of need. Hallelujah! At ganyan po ang Panginoon. Kaya sabi niya, I want to call you my friend. I want to call you my friend because I want to help you in your time of needs. Pero, bago tayo maging kaibigan ng Panginoon, kailangan gawin natin ang kanyang mga kalooban. Amen? So, ito po ang lesson natin sa hapon ito at sana po mga kapatid, let us try our best to become a friend of God. Amen. Jesus wants us to be a friend. He wants us to be His friends para mas maging malalim pa ang ating relationship sa Kanya. Amen! Hallelujah! At magagawa natin yan kung gagawin natin yung mga napag-aralan natin ng mga punto para mas lalong maging malalim ang ating relasyon sa Diyos. Hallelujah! Sana po meron po tayong natutunan. At bago po ibalik sa ating MC, let us pray. Yes, Lord, praise you, Jesus. We thank you, Lord. We thank you, O God, for the privilege of becoming your friend, O God. And Lord, tulungan mo po kami, Panginoon, na maging mas malapit pa sa iyo sa pamamagitan po ng aming pagsamba, paggawa po, obedience po namin sa iyong mga katuruan. And Lord, even the fear of the Lord to be upon each one of us, O God. Lord, gusto po namin na maging open sa iyo. Gusto po namin, Panginoon, na mas maging malaya pa kami, Panginoon, na makipag-usap sa iyo, O Diyos, para maidulog po namin lahat ng mga hinaing namin, lahat ng mga nasa puso namin, Panginoon. And Lord, we thank you for making us your friends, O God. And help us, O Lord, na tumugon po at mag-obey sa iyong mga kalooban, Panginoon. Lord, fill each one of us with your Holy Spirit to enable us, O God, to empower us, O Lord, to be a friend of yours, O God. Father, we thank you